Paano tinalo ng Amerika ang mga eroplano ng Japan sa Philippine Sea? Pagsapit ng kalagitnaan ng 1944, mabilis nang lumalapit ang puwersa ng United States sa direksyon ng Japan. Pero bago makarating ang Amerika sa Japan, kailangan muna nilang sakupin ang ilang isla sa Pacific Ocean. Kailangan nila ang mga islang ito para gawing military base at airfield para mas mapalapit ang kanilang mga eroplano at sundalo sa Japan. At isa sa pinakamahalagang target nila ay ang Mariana Islands. Kabilang dito ang Saipan, Tinian at Guam. At kapag napasakamay ito ng Amerika, malaking pagbabago sa takbo ng Pacific War ang maaaring mangyari. Bago makarating sa Marianas, sunod-sunod nang umaabante ang American forces sa Central Pacific. Mula sa Gilbert Islands, nakarating sila sa Marshall Islands. Pagsapit ng February at March ng 1944, kontrolado na ng Amerika ang mahahalagang lugar sa Marshalls. Kaya naman nagkaroon dito ang US Navy ng mga lugar na maaring hintuan ng mga barko, paliparan ng mga eroplano at kutan ng mga sundalo at supplies. Dahil dito naging mas madali na para sa Amerika na ihanda ang pag-atake sa Mariana Islands. Ang Mariana Islands ay grupo ng mga isla na magkakasunod mula hilaga hanggang timog sa Western Pacific Ocean. Sa southern part ng chain matatagpuan ang Saipan, Tinian at Guam. Sa tatlong ito, Saipan ang unang pangunahing target. May mga Japanese airfield at malalakas na depensa sa lugar. Ang kalapit na Tinian ay mayroon ding airfield, habang ang Guam naman ay may malaking pakinabang din sa Japan bilang naval at airbase. Kapag nawala ang mga islang ito sa Japan, mabubutas ang isa sa mahahalagang defensive lines nito sa Pacific. Tinawag ng Amerika ang planong pagsakop sa Marianas na Operation Forager. Ang overall command sa Pacific ay nasa ilalim ni Admiral Chester Nimitz. Para naman sa mismong naval operation, malaking responsibilidad ang napunta kay Admiral Raymond Spruance, commander ng US 5th Fleet. Kasama rin sa puwersa ni Spruance ang Fast Carrier Task Force na pinamumunuan ni Vice Admiral Mark Mitcher. Binubuo ito ng maraming aircraft carrier, warship at daan-daang eroplano na magpoprotekta sa mga sundalo at barkong sasali sa invasion. Hindi simpleng paglapit lamang sa beach ang operasyon. Kailangang dalhin sa malawak na Pacific ang napakaraming troops, landing craft, supplies, ammunition, fuel, warships at aircraft. Kasabay nito, kailangang bawasan din nila ang kakayahan ng Japan na umatake mula sa himpapawid. Kaya ang ginagawa ng mga Amerikano ay paulit-ulit nilang inatake at binantayan ng mga pwesto ng Japan sa mga isla. Napakahalaga rin ng aerial reconnaissance. Gumamit ang Amerika ng long-range aircraft para kumuha ng litrato ng Saipan, Guam at iba pang target. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, mas nakikita ng planners ang mga airfield, coastal defenses, kalsada at iba pang posibleng military position. Isa sa mga aircraft na ginamit sa reconnaissance missions ay ang modified B-24 Liberator. Dahil sa mahabang range nito, kaya nitong lumipad sa napakalaking bahagi ng Pacific at kumuha ng impormasyon bago magsimula ang invasion. Habang naghahanda ang Amerika, alam din ng Japan na papalapit na ang malaking laban. Matagal nang inaasahan ng Japanese military na susubukan ng United States na sirain ang kanilang defensive perimeter sa Pacific. Ang problema, hindi malinaw kung saan eksaktong gagawin ng Amerika ang susunod na malaking pag-atake. Noong Mayo ng 1944, naghanda ang Japanese Combined Fleet ng isang malaking naval strategy na tinawag na Operation Eigo. Ang commander ng Combined Fleet na si Admiral Suemo Toyoda ay umaasang makakahanap sila ng pagkakataon para pilitin ang American Carrier Fleet na lumaban sa isang malaking decisive battle. Para sa Japan, mahalagang mapahina o masira ang aircraft carriers ng Amerika dahil ang mga carrier na ito ang nagbibigay ng air power sa mga American operation kahit napakalayo nito mula sa sariling mainland. Ang pangunahing Japanese carrier force naman ay pinamunuan ni Vice Admiral Jisaburo Ozawa. Sa ilalim ng plano, pagsamahin ng aircraft mula sa Japanese carriers at mga eroplano mula sa land bases. May mahalagang advantage na inaasahan ang Japan. Ang ilang Japanese aircraft ay may mas mahabang operating range kaysa sa American carrier aircraft. Sa theory, maaring umatake ang Japanese planes mula sa malayo, lumapag sa isang island airfield para mag-refuel at mag-rearm at pagkatapos ay muling umatake. Pero may malalaking problema ang Japan. Kulang na ang bansa sa fuel. Marami sa pinakamahusay nitong naval pilots ang nawala na sa mga naunang laban. Ang mga bagong pilot ay hindi kasing husay ng experienced aircrews na mayroon ng Japan noong unang bahagi ng Pacific War. Kaya kahit marami pa ring eroplano at warship ang Japan, mas mahusay na ang mga aircraft, training at experience ng Amerika. Nagkaroon din ng komplikasyon nang umatake ang puwersa ni General Douglas MacArthur sa Biak, isang isla malapit sa New Guinea.
Dahil dito inilipat ng Japan ang bahagi ng aircraft at naval forces nito patungo sa lugar. Akala ng Japanese commanders maaring doon mangyari ang malaking laban na kanilang hinihintay. Habang nakatingin ang Japan sa New Guinea, gumagalaw na ang pangunahing American Invasion Force patungo sa Marianas. Bago ang main landing, sinalakay ng American aircraft ang iba't ibang Japanese bases upang mahirapan ang Japan na magpadala ng reinforcements. Inatake rin ang mga airfield sa Marianas upang mabawasan ang bilang ng Japanese aircraft na maaring umatake sa invasion fleet. Hindi nito tuluyang nawala ang panganib, pero nabawasan ang kalayaan ng Japanese Air Forces na kumilos. Pagkatapos ng mahabang paghahanda, Saipan na ang susunod na hakbang. Ang landing ay itinakda para sa Hunyo 15, 1944. Dalawang Marine Divisions ang nakahandang unang bumaba sa mga beach, habang may Army Forces ding nakahandang sumuporta sa operasyon. Sa dagat nakapaligid ang malaking American fleet. Sa himpapawid patuloy na nagbabantay ang carrier aircraft. Pero nang makita ng Japan na ang malaking American force ay hindi patungo sa biyak kundi diretso sa Mariana Islands, malinaw na kung saan mangyayari ang laban na matagal nilang hinihintay. Iniutos ang pagpapatupad ng Operation Ago at nagsimulang gumalaw ang fleet ni Ozawa patungo sa Marianas. Sa puntong yon, dalawang napakalaking operasyon ang papalapit sa isa't isa. Sa Saipan, naghahanda ang American Marines at Army para sa isang mabigat na labanan sa lupa. Sa dagat naman, papalapit ang Japanese carrier fleet upang subukang sirain ng puwersang sumusuporta sa invasion. Ang labanan para sa Saipan ay magiging simula lamang. Sa loob ng ilang araw, ang pag-atake sa isang maliit na isla sa Pacific ay hahantong sa isa sa pinakamalaking carrier battles sa kasaysayan, at ito ang Battle of the Philippine Sea. Bago pa man magkaharap ang dalawang carrier fleet, sinikap muna ng Amerika na pahinain ang mga Japanese aircraft sa Marianas. Noong June 11, 1944, nagsimula ang malalaking airstrike ng Task Force 58 laban sa Saipan, Tinian at Guam. Target ng mga American fighter at bomber ang mga airfield, aircraft at military position ng Japan. Nagkaroon ng matinding labanan sa himpapawid dahil marami sa Japanese fighters ang nakalipad bago sila maabutan sa lupa. Malakas din ang anti-aircraft fire mula sa mga isla. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-atake habang ang ibang American carrier groups ay pumunta sa Hilaga para salakayin naman ang Iwo Jima at Chichijima. Layunin nitong pigilan ng Japan na madaling magpadala ng karagdagang aircraft mula sa Hilaga patungo sa Marianas. Pagdating ng June 15, nagsimula na ang pangunahing invasion sa Saipan. Matapos ang naval at aerial bombardment, unang lumapag sa western beaches ang 2nd at 4th Marine Divisions. Mula sa dagat, patuloy silang sinuportahan ng mga warship habang sinusubukan nilang makagawa ng matatag na beachhead. Hindi naging madali ang landing. Nakahanda ang Japanese defenses at maraming bahagi ng beach ang abot ng kanilang artillery at ibang armas. Kalaunan, sumali rin sa labanan ang 27th Infantry Division ng US Army. Habang nagsisimula ang labanan sa lupa, may mas malaking panganib na papalapit mula sa kanluran. Nang makumpirma ng Japanese Command na ang Marianas ang tunay na target ng Amerika, tuluyan ng pinakilos ang fleet ni Vice Admiral Jisaburo Ozawa. Umalis ang kanyang mobile fleet mula sa Tawi-Tawi area sa southern Philippines at naglayag patungo sa Philippine Sea. Ang layunin ay malinaw, salakayin ang American carriers at sirain ang naval force na sumusuporta sa invasion ng Saipan. Pagsapit ng June 16, nabuo na ang malaking Japanese force. May 9 itong aircraft carriers kasama ang malalakas na battleship, cruiser at destroyer. Daan-daang carrier aircraft din ang kasama. Malaking fleet pa rin ito, pero mas malakas ang kalabang naghihintay sa paligid ng Marianas. Mas malakas ang Task Force 58 ni Vice Admiral Mark Mitcher. Mayroon itong mahigit 900 aircraft, habang humigit kumulang 440 lamang ang carrier aircraft ng puwersa ni Ozawa. Mas marami rin ang modernong fighter aircraft ng Amerika. May isa pang problema para sa Japan. Hindi naging lihim ang kanilang paggalaw. Habang tumatawid ang Japanese ships sa Philippine Sea, nakita sila ng mga American submarine. Napakahalaga ng mga submarine sa labanang ito dahil hindi lang sila ginagamit para magpalubog ng barko. Sa halip, maaari rin silang magbigay ng impormasyon tungkol sa direksyon at galaw ng enemy fleet. Dahil sa mga ulat na ito, nalaman ni Spruance na may malaking Japanese naval force na papalapit. Dahil dito, naging mas maingat si Spruance. Ang pangunahing responsibilidad niya ay hindi lamang hanapin at sirain ng Japanese fleet. Kailangan din niyang protektahan ang invasion force sa Saipan. Kung ilalayo niya ng sobra ang kanyang carriers sa kanluran at makalusot ang bahagi ng Japanese fleet, maaring malagay sa panganib ang mga transport ship at troops sa paligid ng Marianas.
Kaya sa halip na habulin agad ang kalaban, pinanatili niya ang malaking bahagi ng kanyang fleet malapit sa Saipan. Naglagay din ang Amerika ng malakas na defensive line sa harap ng carriers. Kasama rito ang 7 battleship sa ilalim ni Vice Admiral Willis Lee, kasama ang mga cruiser at destroyer. Ang mga barkong ito ang magsisilbing unang malaking harang kung makalapit ang Japanese aircraft o surface ships. Samantala hinati ni Ozawa ang kanyang fleet sa ilang grupo. Ang pangunahing carriers tulad ng Taiho, Zuikaku at Shokaku ay kasama sa likurang bahagi ng formation, habang ang isang mas maliit na carrier group ay inilagay ng mas malapit sa direksyon ng Amerika. Mahalaga sa Japanese strategy ang malaking range ng kanilang aircraft, kaya nilang mag-launch mula sa mas malayong distansya kaysa sa karaniwang attack range na gusto ng mga American carrier pilots. Maaari ring gamitin ng ilang Japanese aircraft ang Guam at Rota bilang lugar para mag-refuel o lumapag pagkatapos ng attack. Pero ang advantage sa range ay may kapalit. Marami sa bagong Japanese pilots noong 1944 ang kulang sa combat experience kumpara sa mga pilot na nakipaglaban noong unang bahagi ng digmaan. Sa kabilang panig, mas gumanda na ang training, radar control, fighter direction at aircraft ng US Navy. Isa pa sa pinakamahalagang eroplano ng Amerika sa labanang ito ang Grumman F-6F Hellcat, ang pangunahing fighter aircraft na ginagamit mula sa kanilang aircraft carriers. Malaking lamang ng Amerika sa training at coordination ng kanilang mga piloto. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalaki ng magiging pagkatalo ng Japan. Pagsapit ng June 18, hinahanap na ng dalawang fleet ang isa't isa sa malawak na Philippine Sea. Hindi pa tiyak ng dalawang commander ang eksaktong posisyon ng kalaban. Mas mahaba ang range ng ilang Japanese reconnaissance aircraft kaya mas maaga nilang nakita ang bahagi ng American fleet. Nagkaroon ng pagkakataon ng Japan na magpadala ng attack force noong hapon, pero hindi itinuloy ni Ozawa ang malaking strike. Sa halip na natili muna si Ozawa sa malayo para hindi maabot ng mga eroplanong Amerikano at naghintay hanggang kinaumagahan bago umatake. Sa American side, nakatanggap din si Spruance ng intelligence tungkol sa posisyon ng Japan. Gusto ni Meecher na pumunta pa sa kanluran upang mas mapalapit ang carriers at makapag-launch ng attack pagsikat ng araw. Pero hindi pumayag si Spruance. Hindi pa sapat ang kumpiyansa niya sa eksaktong posisyon ng lahat ng Japanese forces at ayaw niyang iwanang bukas ang ruta patungo sa Saipan. Ang desisyong ito ay pinagtalunan ng ilang historians pagkatapos ng digmaan. Pero malinaw ang pangunahing iniisip ni Spruance noong sandaling iyon. Ang invasion sa Marianas ang kailangang protektahan. Madaling araw ng June 19, 1944, nagsimulang maghanap muli ang Japanese reconnaissance aircraft. Hindi nagtagal nakita nila ang bahagi ng Task Force 58. Sa wakas mayroon ng malinaw na target si Ozawa. Nagpadala ang Japan ng sunod-sunod na grupo ng aircraft patungo sa American fleet. Kasama rito ang fighters, dive bombers at torpedo bombers. Umaasa ang Japan na dahil sa kanilang mas mahabang range, maaari nilang salakayin ng Americans bago makaganti ang mga carrier aircraft ni Meecher. Ngunit handa ang Amerika. Malaking tulong ang shipboard radar. Nakikita ng American ships ang papalapit na formations habang malayo pa ang mga ito. Dahil dito na ituturo ng fighter directors kung saan dapat pumunta ang mga Hellcat upang harangin ang Japanese aircraft bago pa sila makalapit sa carriers. May isa pang malaking problemang hindi alam ni Ozawa. Nagkaroon na ng malaking tagumpay ang American intelligence sa pagbasa at pagsusuri ng Japanese naval communications. Hindi ibig sabihin na alam ng Amerika ang bawat galaw ng Japan, pero nakatulong ang intelligence upang mas maunawaan ng commanders ang paparating na banta at makapaghanda. Habang nagsisimulang lumipad ang mga Japanese attack group, isa pang panganib ang nasa ilalim mismo ng dagat. Sa umaga ng June 19, nakapasok ang American submarine USS Albacore sa lugar ng pangunahing carrier group ni Ozawa. Sa pamamagitan ng periscope, nakita ng submarine ang napakalaking Japanese carrier na Taiho. Ito ang flagship ni Ozawa at isa sa pinakabagong carriers ng Imperial Japanese Navy. Nag-launch ng torpedoes ang Albacore. Hindi naging maayos ang lahat ng torpedo, ngunit isa ang tumama sa Taiho. Sa unang tingin, hindi mukhang nakamamatay ang pinsala. Patuloy na nakapag-operate ang carrier at nakapagpalipad pa ng aircraft. Kaya hindi agad na unawaan ng mga nasa barko kung gaano kalaki ang magiging epekto ng isang torpedo hit na iyon. Ang problema ay kumalat ang aviation fuel vapor sa loob ng Taiho. Sa mga sumunod na oras, ang damage control efforts ay hindi na kontrol ng maayos ang panganib. Sa halip na mailabas ng ligtas ang fuel vapors, kumalat ang mga ito sa ibang bahagi ng barko. Kalaunan, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa carrier.
Ang flagship ni Ozawa ay tuluyang lumubog. Kinumpirma ng US Naval History and Heritage Command na isang torpedo mula sa USS Albacore ang naging sanhi ng pagkawala ng Taiho noong June 19. At hindi lamang Taiho ang haharap sa American submarines. Sa parehong araw, ang USS Kavala ay nakapwesto rin malapit sa Japanese fleet. Ang target naman nito ay ang veteran carrier na Shokaku, isang barkong nakipaglaban na mula pa noong unang bahagi ng Pacific War. Tinamaan ng 3 torpedo ang Shokaku at kalaunan ay lumubog din. Pero habang unti-unting nawawala ang 2 mahalagang Japanese carriers sa dagat, daan-daang aircraft ni Ozawa ang papunta na sa direksyon ng Task Force 58. Doon magsisimula ang tunay na air battle. At sa loob lamang ng ilang oras, makikita kung gaano kalaki ang ipinagbago ng balance of power sa himpapawid ng Pacific. Sa himpapawid ng Philippine Sea, nagsimula nang makita kung gaano kalaki ang pagbabago sa lakas ng 2 panig. Umaga ng June 19, 1944, patuloy na umiikot ang American Hellcats sa paligid ng Task Force 58 bilang proteksyon laban sa anumang biglaang pag-atake. Kasabay nito, may mga Japanese aircraft ding gumagalaw mula sa Guam at iba pang kalapit na airfield. Kaya hindi lamang carrier aircraft ni Ozawa ang kailangang bantayan ng Amerika. Posible ring umatake ang mga eroplanong nakabase sa mga isla. Nang makita ng American radar ang dumaraming aircraft sa direksyon ng Guam, nagpadala si Vice Admiral Mark Mitcher ng karagdagang Hellcats upang bantayan ang lugar. Ilang Japanese fighters ang agad na nasabat. Pero habang nangyayari iyon, nagsisimula na ring lumipad mula sa carriers ni Ozawa ang unang malaking attack wave. Bandang umaga, nagpadala ang Japan ng unang grupo ng fighters, fighter bombers at torpedo bombers. Mahigit 100 milya pa lamang ang layo ng mga ito nang makita na sila ng American radar. Napakahalaga ng advantage na yun. Sa halip na magulat ang Task Force 58, nagkaroon ng sapat na oras ang American commanders para bawiin ng ilang fighters mula sa Guam at ipadala sila patungo sa paparating na Japanese formations. Ang pangunahing American fighter sa labanang ito ay ang F-6F Hellcat. Malakas ang makina nito, matibay ang katawan at armado ng 6.50 caliber machine guns. Hindi ito kasing liksi ng Japanese Zero sa mabagal at mahigpit na pagliko, kaya ibang paraan ng pakikipaglaban ang ginagamit ng maraming American pilots. Sa halip na manatili sa mahabang turning dogfight, sinasamantala nila ang bilis, altitude at lakas ng Hellcat para sumugod, umatake at muling lumayo bago bumalik sa susunod na pagkakataon. Pero hindi lamang aircraft ang advantage ng Amerika. Ang buong defensive system ng Task Force 58 ay mas organisado. Radar ang unang nakakakita sa paparating na kalaban. Pagkatapos, fighter directors mula sa mga barko ang gumagabay sa Hellcats patungo sa tamang direksyon at altitude. Kung may Japanese aircraft na makalusot sa fighters, kailangan pa nitong harapin ang anti-aircraft guns ng destroyers, cruisers, battleships at carriers. Yan mismo ang nangyari sa unang malaking Japanese raid. Habang papalapit ang formation, sinalubong ito ng Hellcats bago pa makarating sa pangunahing fleet. Nagkawatak-watak ang maraming grupo ng Japanese aircraft habang isa-isang hinahabol ng American fighters. May ilang nakalusot sa unang depensa pero naghihintay pa ang isa pang defensive line sa paligid ng mga battleship at carriers. Ilang Japanese bombers lamang ang nakalapit ng sapat upang makapagbagsak ng bomba. Tinamaan ng battleship USS South Dakota ngunit hindi napigilan ng damage ang barko na manatili sa laban. Sa kabuuan, napakaliit ng naging epekto ng unang raid kumpara sa dami ng aircraft na nawala sa Japan. Hindi pa rin tumigil si Ozawa. Sumunod ang mas malaking second wave. Mahigit 100 Japanese aircraft ang ipinadala patungo sa Task Force 58. Ngunit bago pa sila makarating, nagkaroon na agad ng problema. May ilang aircraft na bumalik dahil sa mechanical trouble at may ilan ding nasira bago pa makarating sa target. Nang makita ng American radar ang natitirang formation, muling ipinadala ang Hellcats. Sa pagkakataong ito, mas malala ang nangyari sa Japanese attackers. Marami ang nabaril habang malayo pa sa fleet. Ang mga nakalampas naman ay sinalubong ng napakakapal na anti-aircraft fire mula sa mga barko. May ilang Japanese dive bombers na nakalapit sa carriers USS Wasp at USS Bunker Hill. Nagkaroon ng minor damage at casualties, pero walang American carrier ang napalubog. Sa ibang bahagi ng fleet, sinubukan din ng ilang torpedo bombers na makalapit, ngunit halos wala silang nagawang malaking pinsala. Napakalaki naman ng naging pagkawala sa Japanese side. Sa second wave lamang, karamihan sa ipinadalang aircraft ay hindi na nakabalik. Isa itong problemang mas malaki pa kaysa sa pagkawala ng mga eroplano mismo. Bawat aircraft na bumabagsak ay maaaring may kasamang pilot at crew na mahirap palitan.
Sa panahong ito ng digmaan, iyon ang isa sa pinakamahalagang kahinaan ng Japanese naval aviation. Nagpadala pa rin si Ozawa ng third wave, ngunit nagkaroon naman ito ng navigation at communication problems dahil sa maling impormasyon tungkol sa posisyon ng American fleet na punta sa maling lugar ang malaking bahagi ng formation. Marami ang bumalik nang hindi man lamang nakita ang kanilang target. Ang iilang nakarating sa direksyon ng Amerika ay muli ring sinalubong ng Hellcats at nabigong makagawa ng malaking damage. Hindi rin naging maganda ang nangyari sa fourth wave. Ang ilan sa mga Japanese aircraft ay napunta patungo sa Guam matapos mabigong makita ang pangunahing American fleet. Marami sa kanila ang mababa na ang fuel at naghahanap na lamang ng lugar na malalapagan. Pero binabantayan din ng Amerika ang Guam. Nang dumating ang mga Japanese aircraft malapit sa airfield, sinalubong sila ng American Hellcats. Marami ang nabaril habang naghihintay na makalapag o umiikot sa paligid ng isla. Nagpatuloy din ang American attacks laban sa airfields upang pigilan ang Japanese land-based aircraft na makasali ng malakas sa pangunahing laban. Sa loob ng iisang araw, 4 na pangunahing carrier strikes ang ipinadala ni Ozawa laban sa Task Force 58. Ngunit halos walang malaking pinsalang na idulot ang mga ito sa American fleet. Samantala, daan-daang Japanese aircraft ang nawala sa himpapawid. Tinataya ng US Naval History and Heritage Command na sa buong Battle of the Philippine Sea, higit sa 300 Japanese carrier aircraft ang nawasak, bukod pa sa malaking bilang ng aircraft na nawala sa Guam. Dito nagmula ang pangalan na naging tanyag pagkatapos ng labanan, ang Great Marianas Turkey Shoot. Ginamit ito ng mga American aviator para ilarawan kung gaano kalaki ang lamang nila sa air battle noong June 19. Pero sa likod ng sikat na pangalan ay isang seryosong dahilan kung bakit naging napakalaki ng pagkatalo ng Japan. Hindi lamang Hellcat laban sa Zero ang nangyari. Nagsama-sama ang mas mahusay na American pilot training, radar, fighter direction, communication, aircraft performance at malakas na anti-aircraft defense. Sa kabilang panig, marami sa Japanese pilots ay kulang sa experience at hindi nakapantay ng mga veteran aircrew na nawala sa mga naunang taon ng digmaan. Kaya kahit marami pa ring aircraft ang naipadala ni Ozawa, nahirapan silang makalusot sa isang defensive system na mas advanced at mas organisado. Pagsapit ng hapon ng June 19, halos tapos na ang malaking Japanese air offensive. Sa 4 na pangunahing raid, napakalaki ng naging pagkawala ng aircraft habang limitado lamang ang damage sa American fleet. Kinilala ng official US Navy history ang araw na ito bilang isang labanang halos sumira sa natitirang carrier air power ng Japan. Pero hindi pa tapos ang Battle of the Philippine Sea. Habang iniisip ni Ozawa kung gaano kalaki ang tunay na pagkawala ng kanyang air groups, hindi pa niya alam na mas malaking panganib ang papalapit. Nasa kanluran pa rin ang kanyang mga carriers at sa susunod na araw ang Amerika naman ang magkakaroon ng pagkakataong umatake. Hindi agad naunawaan ni Ozawa kung gaano kalaki ang naging pagkatalo ng kanyang air groups noong June 19. May mga bumalik na Japanese pilots na nag-report ng malaking damage sa American fleet, kaya inakala ng Japanese command na marami sa nawawalang aircraft ang nakalapag lamang sa Guam at Rota. Dahil dito hindi agad umatras ng tuluyan si Ozawa. Umaasa pa siyang maaaring ipagpatuloy ang laban. Sa kabilang panig, alam ng mga American commanders na nabigo ang malaking Japanese air offensive. Ang susunod nilang problema ay mahanap ang fleet ni Ozawa bago ito tuluyang makalayo. Noong gabi ng June 19, nagsimulang kumilos pakanluran ng pangunahing carrier groups ni Meecher. Ngunit napakalawak ng Philippine Sea at hindi pa rin eksakto ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng Japanese fleet. Nagbago rin ng direksyon si Ozawa kaya sa umaga ng June 20, ilang oras na naghanap ang American reconnaissance aircraft nang walang malinaw na resulta. Habang tumatagal ang paghahanap, papalapit ang paglubog ng araw. Ibig sabihin kahit matagpuan ng Japan, magiging mahirap para sa American aircraft na makabalik sa carriers bago dumilim. Bandang hapon lamang nahanap ng isang American search aircraft ang Japanese fleet. Nasa extreme range ito ng mga carrier aircraft ng Task Force 58. Malaki ang panganib ng pag-atake. Kapag ipinadala ang aircraft, marami sa kanila ang posibleng kapusin sa fuel sa pagbalik. Pero kung maghihintay pa hanggang sa susunod na umaga, maaaring makalayo na si Ozawa. Pinili ni Meecher na umatake. Mahigit 200 American aircraft ang lumipad patungo sa Japanese fleet. Kasama rito ang Hellcat fighters, Helldiver dive bombers at Avenger torpedo bombers. Habang papalapit sila sa target, nalaman ng mga pilot na mas malayo pa pala ang Japanese fleet kaysa sa unang estimate. Mas naging seryoso ang problema sa fuel pero nagpatuloy pa rin ng attack. Pagsapit ng gabi, nakita ng American pilots ang mga barko ni Ozawa.
Mas kaunti na ang Japanese fighters na maaring ipangtanggol sa fleet, kaya ang pangunahing depensa ng mga barko ay ang kanilang anti-aircraft guns. Agad na sinalakay ng American aircraft ang carriers, battleships, cruisers at support ships. Tinamaan ng ilang Japanese carriers kabilang ang Zuikaku, Junyo at Chiyoda. Ang light carrier na Hiyo ang nagtamo ng pinakamalalang pinsala at tuluyang lumubog. Dalawang Japanese oilers din ang nawala matapos ang attack. Nagtagumpay ang strike pero hindi doon nagtapos ang panganib para sa mga American pilot. Mahaba ang kanilang biyahe pabalik, mabilis nang dumidilim at marami sa aircraft ang halos ubos na ang fuel. Ang carrier landing ay mahirap kahit maliwanag ang paligid. Sa gabi, habang pagod ang mga pilot at mababa ang fuel, mas mapanganib ito. Nang malaman ni Meecher ang sitwasyon, ipinailaw niya ang mga carrier at iba pang barko upang makita ng mga bumabalik na pilot kung saan sila lalapag. Delikado ang desisyon dahil maaari ring makita ng Japanese submarine ang maliwanag na fleet. Pero mas malaking problema noon ang pagliligtas sa sariling air crews. Maraming aircraft ang nakalapag sa ibang carrier kaysa sa kanilang pinanggalingan. Ang iba ay naubusan ng fuel at napilitang bumagsak o lumapag sa dagat. Naghanap naman ang destroyers at iba pang barko ng mga pilot at crew na nasa tubig. Malaking bilang ng aircraft ang nawala sa return flight, ngunit marami sa kanilang aircrew ang nailigtas. Pagkatapos ng gabing iyon, gusto pa sanang habulin ng ilang American commanders ang retreating Japanese fleet. Ngunit pinili ni Admiral Spruance na panatilihing magkakasama ang pangunahing force. Hindi niya gustong hatiin ang kanyang fleet habang hindi pa rin ganap na malinaw kung ano pa ang kayang gawin ng Japan. Nagpatuloy ang paghahanap noong June 21, ngunit mabilis nang lumalayo ang Japanese ships, kalaunan itinigil na ang pursuit. Doon praktikal na nagtapos ang Battle of the Philippine Sea. Sa loob ng 2 araw, 3 Japanese aircraft carriers ang nawala. Ang Taiho at Shokaku mula sa submarine attacks at ang Hiyo mula sa American carrier strike noong June 20. Malubha ring tinamaan ang natitirang Japanese carrier air groups. Ang pinakamahalagang pagkawala para sa Japan ay hindi lamang ang mga barko at aircraft kundi ang malaking bilang ng trained naval aviators na mahirap ng palitan. Ayon sa US Naval History and Heritage Command, ang labanang ito ang tuluyang nagpahina sa Japanese naval air power at nagbigay sa American fast carrier forces ng napakalaking advantage sa mga sumunod na operasyon sa Pacific. Mas mahalaga pa, nabigo ang pangunahing layunin ng Operation Ago. Hindi napigilan ng Japanese fleet ang invasion sa Marianas. Nagpatuloy ang labanan sa Saipan hanggang makontrol ito ng United States noong July 9, 1944. Pagkatapos nito, sinundan ng Amerika ang pagsakop sa Guam at Tinian. Ang pagkakaroon ng Marianas ay nagbago sa paraan ng pag-atake ng Amerika laban sa Japan. Mula sa Saipan, Tinian at Guam, maaari nang gamitin ng long-range B-29 bombers para direktang salakayin ng Japanese home islands. Noong November 24, 1944, nagsimula ang malaking B-29 bombing campaign mula Saipan laban sa Tokyo. Kalaunan, nagtayo rin ang Amerika ng malalaking bomber bases sa Tinian at Guam. Kaya ang tunay na halaga ng Battle of the Philippine Sea ay mas malaki kaysa sa bilang ng mga barko o aircraft na nawala. Nabigo ang huling malaking pagtatangka ng Japan na gamitin ng carrier aviation nito upang pigilan ang paglapit ng Amerika sa Marianas. Pagkatapos ng labanang ito, mayroon pa ring aircraft carriers ang Japan, ngunit hindi na nito kayang gamitin ng mga ito sa parehong lakas at kalidad na mayroon ito noong unang bahagi ng Pacific War. Nang makuha naman ng Amerika ang Marianas, ang dating malayong Japanese homeland ay nasa regular range na ng American strategic bombers. Ang laban para sa ilang isla sa gitna ng Pacific ang naging isa sa mga hakbang na direktang nagdala ng digmaan papalapit sa Japan mismo.